mapapaganda natin yung NAIA. For sure, 100% totoo yan. Na ngayon, papunta ka pa lang ng airport, grabe na ang traffic. Oh, no! Meron kaming gagawing bagong karsada sa Skyway connecting to NAIA Expressway going down to Terminal 3 directly. So, from Skyway, you can be in Terminal 3 in about 10 minutes. Diba? And then from Terminal 3, pagdating mo naman, arrival passenger can easily go to Skyway and NAIA Expressway in 5 minutes. Kasi lalagyan din natin ng bagong 3-lane access yun. At gagawa rin natin ng U-turn access going to Pasay. So yung sinasabi ng Presidente, going and from the airport will be seamless. Totoo po yan. Yan pong lahat ng yan, mangyayari siguro po up to next year of March before Holy Week. At yun naman tungkol sa housekeeping. Lilinisin yung airport, terminal, pagagandahin. Ay, within 6 months from the time we take over, September, to next year, March, before Holy Week, nako, saksakan na ng linis yun. Number 1. Number 2, pati yung air condition magiging malamig na at dadami ng upuan. Alam nyo, eventually, after 2 to 3 years, pag natapos yung bagong passenger terminal na itatayo natin, na 35 million new passenger terminal with 50 boarding gates, madidecongest na rin yung Terminal 1, 2, 3. Kasi marami ngayon sa Terminal 1, 2, 3, mga offices, mga kung ano-ano, na nag-occupy ng space na dapat para sa passenger, napunta sa kanila. So, gaganda po yan. Short term, 6 months, wala na ng traffic, gaganda na lahat, mabilis ang pasok-labas. At 1 year, mas gaganda pa uli dahil matatapos yung mga infrastructure. And then 3 years later, pag natapos yung bagong terminal building, ay saksakan na ng ganda. Alam mo naman tayo mga Pilipino, marami naghahatid tsaka marami sumusundo. Ang tawag na meters and greeters. So, masasolve natin yung mga problemang yan. Oo, 6 months from the time we take over, ubus lahat ang problemang yan. Alam ko yung problema pero hindi ko lang sasabihin sa public safety. Alam mo, yung airport natin, lumang-luma na talaga yan. Ang magagawa lamang natin dyan is magandang housekeeping. Malinis na malinis, malamig, at decongestion ng terminal. Ganun lang magagawa natin. Tsaka yung runway natin, intersecting eh. Magagawa natin yan to be semi-independent para from 40 takeoff per hour to 48. So yun lang ang magagawa natin. Anything more than that is physically impossible dahil yung lupa maliit. Tsaka yung design ng airport nga is intersecting runway. Alam mo yung Singapore Airport, dalawa lang ang runway din noon. Kaya napakaraming terminal kasi nung unang pinlano yun, isang runway, isang terminal. Mamaya, nagkulang, nagdalawang terminal, nagtatlo. Nung nagkaroon sila second runway na malayo, dumami. Pero dalawa lang runway ang Singapore. Magaganda lang ang terminal nila for waiting area and enjoyment. Pero in terms of capacity of runway, dalawa lang ang runway ng Singapore. Hong Kong, dating dalawa, ngayon nagtayo sila ng third. So, most of the airport around the region are 2 runway. So, eventually, a 4 runway, 4 parallel runway will be the solution for a high population country like Philippines. Antayin mo matapos yung Bulacan Airport, which is 2027, world class yun. Will be 4 parallel runway, high capacity, 100 million passenger immediately. Tsaka, pag going there and coming back, walang traffic yun. Pwede pa tayo mag-host ng concert doon. 60,000 seating capacity. At magkakaroon pa ng car race track doon. Oo, so in short, it's going to be like a new city. Alam nyo, terms of reference ng public bidding, sinet ng Asian Development Bank lahat yan. So wala akong pwedeng increase rather than doon sa sinet nila. Meron talaga sila sinet na inilalagay nila sa tamang presyo. Kasi ang airport natin sa Pilipinas, ang rental, saksakan ng mura. Kamukha ng mga nangungupahan sa paligid ng airport, sa mga hangar. Sobrang mura, ilalagay lang nila sa tamang standard comparing to neighboring countries.
I think they will be properly compensated by the government, and then yun naman mga pwede pa magtrabaho will join us. From the time I take over, maniwala ka, sobrang lamig na yan. Tsaka wala ng traffic yan. Tsaka malinis na yan. Tsaka wala ka na makikita mga kung ano-anong problema. Tsaka pagdating mo sa airport, hindi yung maglalabas ka pa ng laptop, wala na. Pagdating mo sa x-ray, dire-diretso ka na. Merong technology ngayon ang tawag, fly to the gate. Yan, fly to the gate. Nasa bahay mo pa lang, i-scan mo na yung passport mo, tsaka yung ticket mo. Pagdating mo sa airport terminal, by ano na lang, So, QR code na lang, dire-diretso ka na. Hanggang sa gate, uupo ka na lang. Antayin mo yung aeroplano. So, we are in the process of evaluating that para ma-apply natin. Kung ma-apply natin yon, ang bilis niyan. Nakapunta ba kayo lately sa Hong Kong or sa India? Hong Kong, ganun na. Pagdating mo, ganun lang. Sa Singapore, medyo mahigpit. May biometric pa. Titingnan yung mukha mo, tsaka mata mo. Yun lang. Oo, kasi kung papel-papel, ay matagal yun. From the time we take over. Salamat po. Thank you.